Magandang araw Pilipinas! Sa ating pangunahing balita ngayong araw, tila lumalalim ang tensyon sa pagitan ni Pangulong Kuting Jr. at ni VP Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, nais umanong tanggalin sa pwesto si VP Sara sa pamamagitan ng impeachment na sinasabing iniudyok mismo ng kampo ng Pangulo. Ang dahilan upang mawala ang isa sa pinakamalakas na karibal niya sa larangan ng politika. Hindi na lingid sa publiko na si VP Sara Duterte ang itinuturing ngayong most trusted public official sa bansa batay sa pinakahuling survey. Dahil dito, may mga haka-hakang nais siyang patahimikin at alisin sa mga eksena ng administrasyon upang hindi na maging banta sa 2028 elections. Hindi pa malinaw kung may matibay na batayan ang naturang impeachment move, pero umani na ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga analyst. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang sa issue habang pinaninindigan naman ng kampo ni VP Sara na patuloy siyang magsisilbi sa bayan sa abot ng kanyang makakaya. Ang tanong ngayon, sino ang tunay na nagsisilbi sa interes ng taong bayan at sino ang may personal na motibo? Abangan ang mga susunod pang detalye habang patuloy naming sinusubaybayan ang isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mako-convict siya sa impeachment. At ito naman, pagka ibinoto mo, ay sigurado, mapapawalang sala siya. Kaya lang problema ganito dyan. Hindi nila ngayon magamit ang strategy na ito na iboto nyo ang mga senador ng bagong alyansa, alyansa ng bagong Pilipinas para makonvict, matanggal sa pwesto si VP Inday. Hindi nila magamit. Bakit? Kasi ang taas ho ng approval rating. Di pagka sinabi mo, para sinabi mo ng ganun ba, matatanggal ba si VP pagka kayo ibinoto? Hindi namin kayo iboboto. Laking disgrasya yun kapag ka naging ganun ang takbuhan ng kanano. Yun ang problemang malaki nila. Kaya pati ang Pangulo, hindi ngayon makapag-endorso ng direktang, di ba? Ayan, si Manny Pacquiao, iboto nyo. Ito si Honasan, iboto nyo. Si Lacson, iboto nyo to. Parang halimbawa, gusto nyo bang makonvict ang pangalawang Pangulo? Iboto nyo. Number 1 sa balota. Di ba mga number 2, number 3. Pagka sila pong 12 ang ibinoto ninyo, tanggal sa pwesto si VP Sara. Kung ako naman si VP Inday Sara, ayaw nyo ba ako'y makonvict? At walang masama kasi alam naman natin na ang impeachment, aminin man po natin o hindi, political process po ito. Totoo. Hindi naman ang hinahanap dito ay anong tawag doon? Yung merits of the case, di ba? Beyond reasonable doubt. Hindi po hinahanap yan, beyond reasonable doubt. Kasi pagtatanggal lang naman yan sa pwesto. Yes. At pagka yan natanggal sa pwesto, pwede mo yung kasuhan sa proper court, court gamit yung mga ebidensyang ibinato mo sa kanya. Ang halimbawa natin dyan, Justice Corona. Ayan. Guilty sa impeachment, natanggal siya. Kaya lang. Pero sa korte, napawalang visa lahat ng reklamong isinampal laban sa kanya. Pinawalang sala siya. Yun, wala ho siyang, sabihin, hindi napatunayan sa korte yung lahat ng mga paratang laban sa kanya. Kaya si Kong Paulo Ortega, hindi mo masisisi. Kaya kung sasabihin mo may paglabag sa proseso, aywan ko lamang kung ano ho yung paglabag na gagawin ni VP Inday kung siya man nanliligaw ng mga posibleng magiging senador sa 2025 sapagkat siyempre, political process po yan, kasi sa impeachment ang kailangan lang ata ilan ba? 18? One-third ang pumabor, may impeach siya. Hindi lang yun, Jen. Sabihin na natin na nanalo lahat nung 12. Majority. Majority nung kakampi ng Vice President. Tama. Pwede ngang walang impeachment na mangyari. Isa pa yun. Diba? Tama. Kasi mag-uusap-usap sila. Anong judgment natin? Batay sa aming judgment. Yun bang reklamo ng 19 Congress ay tatanggapin natin sapagkat 20th Congress na tayo ngayon? Kikilalanin ba natin? Kikilalanin ba natin pagka yan? nagdaasan sila, hindi na natin ito kikilalanin. Patay na yan.
Ayun lang. Hindi mo yan pwede mo habulin sa Supreme Court. Oo. Kasi sasabihin ng Supreme Court, hindi, kanya-kanya tayong trabaho eh. Mutin academic. Wala nang ang impeachment, hindi naman pinag-uusapan dito sa Supreme Court yan eh. Tama. Di ba? Yung proseso na yan sa inyo yan eh. Oo. Kasi kung anong pinagtibay nyo dyan, kung anong tinalian nyo yan, talian nyo na rin. Ayun. Kaya again, hindi mo po masisisi ang pangalawang Pangulo. Lalo ngayon, kasi kung nasa bandang itaas na yung Bongo, Bato de la Rosa, di sabihin mo ng medyo safe na ng konti yun. Kailangan mo sa bandang baba na maragdagan pa. Yung sa 12 natira, hindi ka rin makakasiguro na boboto lahat ng pro-impeachment yun. Pagka nandyan yung makasama nilang... Di ba? Sino dito ang... Kasi ang politika, may tinatawag na survival eh. Yes. At most of the politicians, yun ang priority nila, survival. Survival. Kaya kahit sinong Pangulo, andun sila, kasunod, di ba? Lalo pa nga, yung 12 natitira, by 2028, ano yan, potential vice president tsaka presidente. Yun pa. Diba? Yun pa. At ito dyan, dahil midterm na, di ba? Halimbawa, natapos na yung May 12 election. Diyan naman natin makikita kung meron pa bang power ang presidente. Di ba? Pero ako naman, Nelson, ituloy ko na yan. Ang sabi naman ni Auntie Claire, hindi naman hindi naman nagtatrabaho ang Pangulo kung ang magiging batayan lang naman natin ay resulta ng survey. Hindi naman anya ito beauty contest. Na ikaw ay pwedeng manalo, pero ito anya ay kay mababa, kay mataas ka, tuloy-tuloy ang trabaho ng Pangulo. Tama naman. Wala namang, hindi naman mali yun. Kaya lang, ang sabi niya, may dahilan kung bakit daw bumababa ang approval at trust rating ng Pangulong Bongbong Yun? Ano ba sabi niya? Siguro mapakinggan natin uli. Kahapon po, na-play na natin ito. Pero dahil ito'y pag-uusapan natin, mas maganda pakinggan natin. Sige po. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So, sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." Yan ang problema kay Attorney Claire din. Pagka ang isang ebidensya ay laban sa kanya, minamaliit niya. Ay talaga. Pero kapag the same na ebidensya na magagamit niya, tama yan, ang galing, di ba? Ano ibig sabihin natin dito? Bakit mo mamaliitin yung 1,200 na respondent? Ayun. Survey nga yun diba? Pero kung yun ay mataas. Pagka ang kaya sinabi, naku po, majority po ng Pilipino, pabor naman na ipadala si Pangulong Duterte sa ICC. Anong ginamit nyo? 1,200 respondent. Yan ang sentimiento talaga ng taong Pilipino. bayan. Bakit magkaiba? Bakit? Anong tawag doon, Jen? Bakit salungat? Hindi, tsaka selective. Pagka pabor sa inyo. Tama. Maganda yung 1,200 respondent. Hindi pabor. Pagka hindi pabor, hindi yan ang Hindi yan ang sentimiento ng taong bayan. Ayan kontra-kontra. Ano sabi? Pagka kontra-kontra? Medyo may yun, di ba? Yun po ang yun po kasi ang kung mali dapat. Kung gusto mo na igalang ka ng tao, dapat yung stand mo, ma-firm, di ba? Huwag mong sisirain yung ginamit mo na dating ebidensya. Tapos pagka hindi na pabor sa'yo, sasabi mo, hindi dapat ginagamit yan. Mga ganyang survey. Yun lang di ba yung survey na sinasabi nilang
dapat daw ma-impeach. Yun pa, diba? yun Si pa. VP Inday Sara, pabor. Ginamit din niya yun. Pero sinabi ba niya na, ito po ay hindi ito ang kumakatawan sa kabuuan ng Pilipinas. Yun. 1,200 lang po ang sinurvey dito eh. Bakit pag ngayon, kontra sa'yo, sasabihin mo, hindi naman yan, di ba? Anong tawag dun sa ganung tao? Hindi kasi, Nelson, ito naman ang punto niya. Masadoan niya kasing naapektuhan ang Pangulo ng mga fake news. Di ba sana kung tama at least kung tama, medyo may batayan pa. Pero kung sumisiraan niya sa Pangulo, fake news, yun ang talagang nagiging dahilan kasi nagiging paulit-ulit niya sa social media ay napakalakas ng kampanya na para bagang pumapailan lang ang mga fake news laban sa Pangulong Bongbong. Kaya, naapektuhan niya ang trust at approval rating ng Pangulo. Ibig sabihin, hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo. Ibig sabihin, incompetent kayo bilang mga opisyal ng Presidential Communications Office. Yun. Kasi na-overthrow kayo ng natatalo kayo ng peke. Ng social media, ng mga citizens Samantalang all of the resources ng gobyerno, meron kayong TV, meron kayong social media, ang laki ng pondo ninyo, saan? Kung yan ang gagamitin mong batayan dahil natalo kayo ng fake news, ibig sabihin lang yan, kayo ay incompetent. Di ba sabi nga natin minsan talaga mahirap. Ang tama ay tama at ang mali ay mali. Ayun sinasabi ko. Sana aminin nyo na lang. Ang problema kasi sa kanila, Jen, ayaw nilang umamin ng pagkatalo di ba? Pilit mong itutuwid ang liko-liko. Yung liko, gagawin, ang katwiran mo, liko din Paano matutuwid dyan? Kaya nga ang nagiging tampulo na lamang nila ngayon ng sisi, ang pagkalat ng fake news, kaya apektado ang approval at ang trust rating ng Pangulo. Ngayon, dapat siguro, gumawa naman kayo kontra fake news. Yan sinasabi natin. Diba? Ang ginawa nyo kasi, puro kayo banat. Yun. Diba? Kung konting kibot ng isa, upakan mo. Gusto nakikipag-away lagi. Puro away. Anong nangyari sa tao? Ang tao kasi ayaw nung puro away. Diba? Tama. Dapat ipinakita nyo lang. Hindi, wag na natin pansin yan. Istorbo yan Tama. Ito po ang ginagawa namin ngayon. Doon tayo sa factual. Ang tao naman, pagka nakita nila, tao nga naman, na-realize, tama naman pala Kaya kung ako ang mag-a-assess niyan, Jen, tatanggalin ko yung attack dog ng Malacanang. Kasi hindi nakatulong. Totoo. Diba? Malaking naging damage. Sa halip na mataas ang tiwala ng taong bayan sa Pangulo, nahila pa niyang pababa, no? Kasi siyempre, magulo na nga ang bansa. Tapos meron ka pang asong ang lakas tumahol. Di ba? Hindi makatulog yung mga kapitbahay dahil, ano ba na aso yan? Ang tahol lang tahol. Yung literal na aso, tinutukoy literal Ang gagawin mo sa, magagalit ka nga dun sa kapitbahay mo, kahit mabuting tao yon, apektado siya dahil dun sa maingay na aso, di ba? Ayun, So dapat patahimikin mo, gawin mong bantay, maging kapakipakinabang. Yung bait ng aso na ito, no? Haplos-haplosin pa yan. Pa-picture nga ako dyan. Ganyan, di ba? Hindi kasi sila naniniwala dyan Lalo sinabi natin na, bakit ganyang asta? Hindi dapat ganyan. Pinangatwiranan pa nila na, hindi, sasagutin nga natin lahat ng mga ganito, ganyan. Ano nangyari sa inyo ngayon? Yun. Di ba? Nasaan yung communications ninyo? Bakit ang namayani ay fake news, gaya na sinasabi ni Atty. Claire? Bakit kayo natatalo ng fake news? Kasi nga, ang lahat ng kapangyarihan ay nasa inyo. Lahat nasa inyo TV, radyo, meron pa kayong online, ang dami yung pondo, at meron pa kayong mga vlogger. Ayun, good news po ang pag-usapan natin ngayon para sa mga nagmamahal sa mga Dutertes, lalo na kay PRRD at VP Sara. Bad news ito para sa kabilang bakod. Ito, my latest survey result, WR numero. Isa ito sa mga credible na survey group na inaabangan ko. This is a non-commissioned survey. Bantayan natin. Kung commission survey, kagaya ng iba dyan, nako, apektado yan. Pwedeng ma-influensya na nagbayad kasi binayaran. Itong WR numero, itong Publicos Asia,
Karamihang survey nila is non-commission. Public service lang. So ito, sa post ng ABS-CBN News 1 hour ago, salamat naman at mabilis ang ABS-CBN nag-post kaagad. Ibig sabihin, naniniwala ang ABS-CBN sa survey na ito, kaya ipinost niya. Okay. Look, sabi ng ABS, Vice President Sara Duterte's performance assessment rating for April 2025 rose to 50%. Okay? While President Ferdinand Marcos Jr. slightly declines to 29% according to WR Numero latest survey via RG Cruz, ABS-CBN News. Okay. So, mayroong graph. Maganda ang presentation ng ABS-CBN. Yung resulta ng survey nila, 5 periods. Okay? Nagsimula sila December of 2023, May of 2024, September of 2024, February of 2025, hanggang pinakalas April of 2025. Okay. So, unahin natin si PBBM. Yung graph niya is pababa eh. Si BP Sara, dati pababa, ngayon pataas na. Unahin natin si PBBM. December of 2023, medyo mabango pa siya noon. Wala pang masyadong, kasi hindi pa nagkahiwalay ang unit team noon eh. 6% ang performance rating ni PBBM December of 2023. Si BP Sara naman 73%. Okay? So, maganda pa ang relasyon. May of 2024, yan na. Nagsimula na ang iringan. Nagsimula na yung tambaloslos na ano. Si PBBM bumaba, naging 45% na lang. May of 2024, bumaba siya ng ilang percent ito? 21%. Ang laki ng ibinaba niya. Si BP Sara naman, bumaba ng 60%. So, 13 points ang binaba compared kay BBM na 21. Okay, another period, September of 2024. Si PBBM maintain yung 45% niya. Si BP Sara bumaba ulit. 47%. So, nag-decrease siya ng ilan? 13%. So, talaga, yung halos 2 taon na demolition job kay BP Sara, pababa ng pababa. Ano? February of 2025. So, itong taon lang na ito. February, ito na yung na-impeach na siya. Kasi February 5 yung impeachment eh. So, February of 2025, si PBBM bumaba ng 30% from 45. So, ilan ang binaba niya? 15%. Grabing Si BP Sara naman, from 47, naging 41. Bumabala lang siya ng 6. So, ito na yung pinakamababa. Okay, so, April. Anong nangyari? Kinidnap. Inaresto nila, kinidnap si PRRD. Dinala sa Netherlands. Si PBBM, ang kanyang rating, bumaba 29. So, yun na po ang trajectory ni PBBM, pababa. Mamaya, i-compare natin sa publiko sa Asia, ganun, no? Talagang pababa. Samantala, si BP Sara, okay? Na-impeach na siya, na-aresto ang kanyang tatay, nagpunta ng Netherlands, halos wala siyang ginawa, kundi inalalayan lang si PRRD. So, nakakapagtaka,
from 41% noong Pebrero, umakyat siya ng 50%. Nang ginawa niya is, nag-alalay lang siya bilang daughter sa kanyang minamahal na ama. Bakit siya umakyat? Yun na, yung kulturang Pinoy. Yung perceive na pang-aapi, pang-aalipusta, pang-persecute, yung nangyari sa mga Duterte, malalalong ang Pilipino nagmata, kung sa Bisaya, nagising sa katotohanan. Lalo nilang inaprubahan performance ni BP Sara kasi ang tinulungan niya, yung ama niya, na maraming nagmamahal na Pilipino. Kaya, nakakatuwa po. Wala, hindi pa na-publish. Kumusta naman ang rating ni, kasi interesado ako sa rating ni Speaker Martin Romualdez. Si Senate President Escudero, wala, hindi pa ni-release. Basta, parang gulong ng palad. Gulong ng palad ang buhay ay gulong ng palad sa kandungan. Pag nasa ibaba ka, you have nowhere to go, kundi patas. So, naabot na ni sumadsad na pinakamababa si BP Sara, sadsad na ano pang pwede niyong gawin kay BP Sara? Wala na. Wala na, pakyat na siya. So, si PBBM, pababa pa. Wala pang sinyales na paakyat. So, kailan siya aakyat? I don't know. Meron akong kaibigan sa Sarangani. Nagpadala sa akin ng video tungkol sa pagbisita doon ni President Marcos kahapon, April 11. May caption siya, sabi niya, "Look, hirap siya lumakad, mabigat ang yagba o balls." Tingnan niyo mamaya ang paglakad niya, parang iikang-ikang. Tapos sabi niya, meron nakabantay at nagbriefing mga tao na hindi sumigaw ng Duterte. Ito, taga Sarangani. So, nagbisita ang presidente sa Alabel Gymnasium ng Sarangani Province. So, tingnan natin ha. Tapos, pantayin nyo mamaya yung palakpak. I-compare nyo sa sigaw ng mga tao, palakpak ng tao pag si Duterte, si PRRD ang bisita. Okay? Oh, sandali, nawala. Saan nagpunta? Yan. Oh. Yun. Oh, yung palakpak oh. Yan lang. Oh, inulit ah. Yan o, ikang-ikang paglakad. Guys, magbasa tayo sa mga comments. Jen Sorapak. Hi, Ngag. Oh, alam niyo na yung Ngag. Hi Ngag, welcome sa Sarangani. Matay. Mingaw man. Usab-usab. May pa si Elias kay halos lokdohon na lang sa mga pulis kay di na kaagi. Ako'y lokdo nimo bi kay bundak ta ka diretso. Elias, si Elias ba na yung sikat na vlogger? Grabe talaga yung palakpak ba? Ano lang? Parang
Parang kapitan lang ang dumating, kapitan ng barangay. Don Juan, Wild FM, matay, mingaw man. Usab. Saan ba yon? Sa Negros, yung gobernador, matay, mingaw man. Carlito Cisaldo, na ay adiktos ni abot sa Sarangani. Ma MD, bagag nawong los-los nimo, kurakot kang dako, liwat ka sa imong papa. Lucy Cabreros, tagdapod intawon ninyo, kaluoy naman, murag ang niabot lang ba kanang kapitan lang sa barangay. Wala may naninggit og maayo pa ang moabot si Elias. Again, si Elias. Kay sigurado maninggit yun ang mga tao. Mura na ang mga kaihyon o kalibangon sa pagsinggit. Bilib din ako sa vlogger na si Elias. Napaka-charismatic. Yung makarelate ka ba sa kanya? Kasi ordinaryong tao lang siya sa ano eh. Bilib din ako dito kay Elias. Saludo ako sa kanya. Ganahan ko sa kanyang mga performance. Kino-compare na siya. Then, even si PRRD, malayo pa lang si PRRD, di ba, sumisigaw ng mga tao. Duterte. Kahit si BP Inday Sara, may mga napanood akong reels, kung saan siya magpunta, sumisigaw ang mga tao. Dito, walang sigaw, pumalakpak lang ang mga tao, dahil may MC na nagsasabi. May napanood pa akong Facebook reels, sa swimming pool, daming naliligo. Mamaya, may sumigaw ng Duterte. Nako, dumadagundong ang sigaw ng Duterte sa isang resort sa malaking swimming pool. Yun ang yun ang kaibahan ng Duterte pagmamahal ng mga tao. Kaysa ito, presidente na siya na gano'n lang. Meron pa siyang pinuntahan, I think, Davao del Norte, nung February pa ito. Pumasok na siya, gumagano, no? Ang mga tao nakatunganga lang din. Ano kayang pakiramdam ng isang presidente, yung ganyan? O, yung nangyari sa Mactan Island, kahapon rin ba yun? Na bigla siyang umalis. Kasi nabalita ng mga DDS na doon siya, biglang pumunta doon. Pumunta ang libo-libong DDS para sigawan siya ng Duterte. Sabi ni Ibi Hugalbot na hindi naman namin makita si PBBM dahil i-welcome sana namin. Wala. Tapos si Jason sabi niya, bakit umalis ka agad? Hindi niya hinintay yung libo-libong DDS na bigyan siya ng sugbuhanon welcome. Okay, so ito. By the way, ang lakad niya doon, yung hindi political rally. Parang takot na silang magkaroon ng political rally sa Mindanao and kahit sa Visayas. Ang lakad niya doon is launching ng Agri-Puhunan Pantawid Program. Namigay na naman sila ng mga ayuda sa mga farmers naman ngayon. Well, okay. Okay, dahil mga farmers kailangan nila. Ang binasa ko is parang loan ito. Mga nasa 2,000 farmers lang ang attendance nila. So dito mo, saka maka-generate lang sila, maka-gather lang silang tao kung may ibibigay. Paano na lang kung yung pupunta siya sa isang lugar na walang ibibigay? Meron kayang mag-attend? Ano sa tingin nyo? Ito, i-compare natin ha. Nagbisita si PBBM dito sa Mindanao. Nagbisita rin si Senator Bato de la Rosa. Separate venue sila. Si BBM sa Alabel, Sarangani Province. Si Bato, Balay-Balay City. Tingnan nyo ang diferensya sa sigaw ng mga tao. Yung reception nila ba? Nakakaya sa isang presidente. Unahin natin si Senator Bato, Kaamulan Festival sa Balay-Balay City. Ito. Lakasan natin. Duterte.
Duterte. Ulitin natin. Oh. Isa pa. Oh. Grabing sigaw, oh. Okay, so by the way, i-shout out ko lang ang aking mga kaibigang subscriber, researchers, si Chris Torres at saka si Yodora. Silang nagpapadala sa akin itong mga videos na ito. Sabi nga nila sa akin, yung mga nagpadala, General, malakas, sikat si Senator Bato sa Malaybalay, Bukidnon. Nagbisita Kaamulan Festival. Pero ang sinisigaw ng mga contingent participants sa street dancing ay Duterte, Duterte, Duterte. Mahal talaga nila si Tatay Digong, sir. Yes. Ako, malimit ako, Bukidnon. Ang ating tinutulungan ng mga Talandig tribe nasa Bukidnon, alam ko yan. Grabing pagmamahal ng taga Bukidnon sa kay Tatay Digong at sa mga Dutertes. Okay. So punta naman tayo kay President Marcos. Okay. May nagpadala sa akin ng video. Subscriber ko rin, taga Sarangani. Sabi nga niyo, look, hirap siya maglakad, bining si PBBM. Hirap maglakad, mabigat ang iyang yagba o balls. Merong nakabantay at nagbre-briefing ng mga tao na hindi sisigaw ng Duterte, Duterte. Inunahan na nila. Ay, nako. Kasi itong mga nag-gather dito sa Sarangani, mga farmers na tatanggap ng ayuda. Sinabi siguro, pag may sisigaw ng Duterte, hindi kayo makakatanggap ng ayuda. Hindi, walang sumigaw. Kailang, palakpak naman, napakahina ang palakpak. Parang isang kapitan lang ang dumating. Okay, tingnan natin. Panoorin nyo. Tanda kaya. Ito. Yan o. Oh, may announcer pa. Oh. Palakpak lang oh. Wala man lang sumigaw. Ulitin natin oh. Yan oh, kiang-kiang ang Pangulo paglakad. Pansinin niyo. Yan na siya oh. Pakiang-kiang siya oh. Diyan mo makikita kaibahan ng tunay na nagmamahal. Kasi hindi mo na kailangan ng MC, hindi mo na kailangan ng somebody must lead. Kusang loob na lang yan sisigaw. Kagaya doon sa Malaybalay oh. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!